So, what's up guys? Nasa Greg Suman. So, ngayon tuturuan kayo about sa mixer naman kung paano na hindi mag-overdrive ang tunog ng mixer ninyo para maganda yung tunog niya. So, eto may mixer tayo dito na iMix na itong model. Basta iMix na AXE na AXE na 6. So, tuturo ko sa inyo kung ano ba ang mga functions sa input ng mixer para hindi mag-overdrive yung mix ninyo. So, ito na. So, ito, may mixer tayo dito. Ayan, Trident iMix na AXE6. So, medyo maulan pa nga dito. Ayan. Maulan yung panahon na yun dito sa Iloilo. So, ito yung tinutukoy ko na mixer. So, sa channels niya, may apat yung channel dito. 1, 2, 3, and 4. And then, may pad tayo dito. So, ano ba ang purpose ng pad dito? So, ang purpose ng pad dito is if sobrang high gain yung pumapasok dito sa inputs niyo, ipindutin nyo to and babawasan nyo yung signal na pumapasok dito. And dito naman sa ating inputs, lalo na kung laptop, ayan, ito may laptop tayo dito na example, huwag kayong gagamit ng XLR. Kung naka-XLR man dito, dapat ipindutin ito. So, magbibigay ka ng halimbawa. So, ito, saksak natin to. May speakers and amplifier tayo dito. Ayan, ayan yung amplifier and yung boost converter natin. Back boost converter. And may speaker tayo doon. So, mag-play tayo ng sound check. So, simpleng tutorial lang to pero matuturuan kayo ito. So, ayan. Halimbawa, nakamax yung volume dito sa laptop ko. So, ayan. Nakamax yan. So, kita nyo, nag-blink yung peak niya. So, ibig sabihin, sobra-sobra yung signal na pumapasok dito kasi naka-disengage yung ating pad. Ayan yung pad. Ayan. Pad na negative 20. Makikita nyo ito palagi pag naka-combo jack yung inyong mixer. So, ito, naka-combo jack to. So, pwede yung XLR, pwede yung PL. So, ayan. So, pakinggan natin kung ano ang tunog ng speaker pag ganito yung volume. Ayan, kahit isarado ko yan kasi yung input na pumapasok is overdrive. So, kahit anong pihit mo, kahit na iitam lang volume mo dito, pero yung output niya is overdrive. Ayan. Ayan, kita nyo, mabilis kong mag-keep. Pero pag in-engage ko to, yan, humihina yung signal niya. And ano yung tunog niya? Parang hindi na siya overdrive and balance na siya. Walang basag. Yan yung kasi yung palagi yung karamihan na mali ng mga nagsisimula pa lang sa sound system. Yung XLR ginagamit nila dito sa inputs kasi malakas daw yung tunog niya. Pero hindi nila alam yung XLR input is intended yan para sa mga low gain na inputs o yung output low gain na instruments katulad ng microphone na dynamic. So low gain yun. So dapat gamitan nyo ng XLR kasi yung purpose XLR dito is pang low gain eh. Tapos kung PL naman or quarter inch jack or tinatawag nilang mono or stereo na PL is ginagamit yan para sa mga high gain na mga signals katulad ng ayan, laptop, gitara, keyboard, or ano-ano pang signals na pumapasok dito sa mixer na high gain. So, kung halimbawa naman kung walang katulad yun, walang PL katulad nito, XLR lang yung option, is may ano pa kayo dito. Pwede kayo mag negative 20 dito sa pad. Kung may meron dito sa inyong mixer, may pad. So, para iwas distortion, iwas basag, kung pang battery ka siguro, oo, pwede mo gamitin to. Pero, dapat, hindi talaga gagamitin to yung XLR.
ang gagamitin sa inputs dapat PL talaga. Kasi yung PL is high gain signal, parang 2 point hindi 0.25 volts millivolts yung pumapasok dito sa signal ng mixer, and yung dynamic microphone naman is sobrang mababa. Ewan ko lang kung ilang volts or nakalimutan ko. Siguro ilalagay ko na lang sa video or naka-picture, naka-flash na yan. Screenshot nyo na lang. So yan. So ang note na lang dito is pag laptop, cellphone, at iba pang instruments na malakas yung signal is gamitan nyo na ng PL. Pero pag low gain, katulad ng microphone dynamic o iba pang input signals na mababa yung output nya, is gamitan nyo ng XLR. If kung naka PL naman kayo, if sobrang sobra naman yung signal na pumapasok sa PL or quarter inch jack, gamitan nyo ng pad. Yan, katulad yan. So, yan lang sa topic natin mga boss, and see you next videos. So, sound check muna tayo ulit. Yung hindi lang copyright. Yan. Yan yung pagkaiba ng disengage and yung naka-engage. So, pareho lang yan ng signal. Parehong signal, pareho ang gain, pareho ang volume. Nakasado pa yan Pero, nagpipiking yung channel 3 compare sa channel 4 na naka-engage yung pad niya. So, tingnan nyo. Engage, disengage. Sa tunog naman, pakinggan nyo. JB Catavilla Remix. Yan, humihina. Pero kung naka-disengage, engage, disengage. Pero makikita nyo, kahit Sound lang check, volume mo, sound is distortion yan. Pero pag ganyan, if before clipping, yan. Pero kadalasan nag-volume ko dito hanggang 1 o'clock lang. Pero pag gamit ko yung laptop ko, ulit. Yan, pero hindi siya katulad nung dati na basag yung ano niya. So kung gusto mo 0 dB, yan, mas ma-precise mo yung volume dito kung naka-engage yung pad. Pero kung hindi naka-engage, yan, umilaw na. Kasi naka-valve ko yung amplifier ko tsaka yung supply. So, yan lang sa video natin, boss. Sana may natutunan kayo sa inputs tulad ng PL and at anong pinagkaiba ng dalawa. So, kung may suggestion or may itatanong kayo, so comment lang sa ibaba and try natin gawa ng video. So, yan lang mga boss, and see you next videos.